Hindi naman masamang tumulong ka at magpatuloy ng taong nangangailangan sa loob ng pamamahay mo. Lahat naman kasi tayo, kung minsan ay may mga pagkakataon na kailangan natin ng tulong ng ibang tao. Lalong-lalo na pagdating sa usaping pamilya. Pero alam nyo ba kung ano ang masama? Yun ay ang pairalin mo ang awa sa puso mo. Kahit na hindi mo pa nga lubos ang nakikilala, pero pinatuloy mo na ito sa bahay mo. Ang higit sa lahat ay ang labis mo pa itong pinagkatiwalaan. Dahil ang lubos na pagtitiwala at maawain kalakbay, minsan ay ito pa ang magpapahamak sa iyo at sa pamilya mo. Magandang araw po sa ating butihing narrator at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dan. Ito kasi ang tawag sa akin ng karamihan at nakatira po ako dito sa lalawigan ng Samar. Taong 1989. Tandang-tanda ko pa noong mga panahong ito ay liblib pa lamang ang baryong tinitira namin mag-asawa. Ang trabaho ko noon ay gumagawa ng mga langis na may dasal kontra usog, tigalpo, lason at iba pang mga sakit na maaaring ibigay ng mga nasa kaliwang gawain. Samantalang ang may bahay kong si Luna naman ay nagbebenta ng mga pampaswerteng pulseras. Gaya na lamang ng 10 elements, gumamela selis, buto ng sinukuan, at marami pang ibang pampaswerteng kumpleto na sa dasal. Si Luna kasi ang gumagawa ng mga bracelet at ako naman ang nag-uusal ng mga pampaswerte sa mga pulseras at kwintas na binibili ng mga suki niyang customer upang sa ganon ay siksik at liglig ang biyayang matatanggap ng mga taong bumibili sa kanya. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kalakbay, isa po akong antingero noong kabinataan ko pa lang. Pero nung nag-asawa na ako, ay tinanggap ko na ang alok sa akin ng aking ama na maging isang albularyo. Bihira na lang rin akong sumama sa mga kasamaang kong antingero noon. Dahil buntis ang asawa ko at kinakailangang bantayan ko siya palagi. Maselang kasi ang kanyang pagbubuntis. Idagdag pang kahit anong gawin kong pagbaon ng pangontra sa aswang, ay marami pa rin mga aswang na nagpupumilit na lumapit sa bahay namin at nagnanais biktime ng asawa ko at ang sanggol na dinadala niya. Isang karangalan kasi para sa mga kaliwang gawain at mga aswang kung makakapas lang sila ng taong albularyo na may dugong antingero. Kaya naman doble ang ginagawa kong pagbabantay sa asawa ko. Hindi ko na rin siya pinapalabas ng bahay kung hindi ako kasama. Batid ko kasing nag-aabang lamang ang mga nilalang ng pagkakataong umatake, kaya't hindi ako nagpapakampante noon. Isang beses naman ay nagulat na lamang ako nang biglang dumating sa bahay namin si Anisha. Naging kaibigan ko siya noong binata pa lamang ako nang minsang mapadpad kami ng mga kasamang kong antingero sa lugar nito. Maganda ang ipinakitang pag-uugali ni Anisha sa aming mga antingero. Magiliw siyang kausap at masayahing babae. Parang kapatid na nga ang turing ko sa kanya dahil kaidaran niya lang ang kapatid kong babaeng si Doris. Tandang-tanda ko pa noon na sa loob ng ilang linggong pananatili namin mga antingero sa kanilang bahay ay hindi ko nakitaan ng kapangitang pag-uugali si Anisha. Maasikaso siya sa amin at masunurin sa kanyang ama. Nga pala mga kalakbay, kaya napadpad kami sa kanilang baryo dahil sa tumulong kami manggamot sa mga kababaryo nilang dinapuan ng sakit. Matalik na kaibigan kasi ng aking ama ang ama ni Anisha at humingi ito ng tulong sa aking ama. Dahil halos lahat na raw sila ay hindi na nawawala ng sakit. May nakapasok na mambabarang kasi roon at gustong sakupin ang kanilang baryo. Kaya't halos lahat ng mga taong naninirahan doon ay hindi pinapalagpas ng mambabarang na bigyan ng sakit tulad na lamang ng lagnat at sinabayan pa ng pagkalat ng mga galis sa buong katawan na animoy korikong. Nang makita naman ako ni Anisha ay malapad ang pagkakangiti niya at bumati sa akin. Ngumiti rin ako at binati siya at nagwigang. "O napasyal ka, Anisha? Sino ba yung kasama mo? Asawa mo na ba yan?" Tumango naman siya at ipinakilala niya sa amin ng asawa ko ang kanyang kasama. Sinabihan ko naman si Luna na patuloy niya na ang mga bisita at ako na ang maghahanda ng merienda. Matapos kong makapaghanda ng merienda ay inilagay ko na sa lamisita iyon at inalok silang dalawa.
Nang makaupo na nga ako ay nakiusap sa amin si Anisha na kung pwede ba raw ay sa bahay muna sila pansamantalang manuluyan ng kanyang kinakasama. Pinalayas kasi siya ng kanyang ama dahil mas pinili niya ang lalaking kinakasama niya ngayon. Sinabihan ko naman siyang subukan niyang kausapin uli ang kanyang ama. Marahil ay dala lamang ng init ng ulo ang mga sinabi noon sa kanya. Huwag siyang magpadalos-dalos ng desisyon. Sunod-sunod namang umiling si Anisha at sinabing saka na lang siguro kapag pareho na silang kalmadong lahat. Sa ngayon raw ay mukhang malabong magkaayos silang mag-ama. Dahil sa sinabing iyon ni Anisha, sinabi ko naman sa kanyang wala namang magiging problema sa aming mag-asawa kung pansamantala muna silang manunuluyan sa bahay namin. Kaya lang ang sa amin lang ay baka magalit sa amin ang kanyang ama. Mamaya ay kung ano pa ang masabi ng kanyang ama sa amin. Umismid naman si Anisha at nagwikang wala na raw kasi siyang ibang mapupuntahan. Dahil ako lang naman ang malapit niyang kaibigan. Sinabi rin niyang kapag nakaluwag-luwag na sila, ay maghanap sila ng bahay na marerentahan sa bayan. Diretsahan ko namang tinanong si Anisha kung ano ang dahilan at bakit sila umalis sa bahay ng mga magulang niya. Sa malungkot na boses ay isinalaysay niya sa aming mag-asawa na nagkasagutan raw sila ng kanyang ama dahil sa hindi lamang magandang pagkakaintindihan. Basta mahabang kwento umano ang nangyari. Naawa naman ang asawa ko sa sinapit ni Anisha. Pinakiusapan niya akong pumayag na lamang na pansamantalang sa bahay muna manuluyan ang dalawa. Noong una ay hindi ako pumayag dahil baka ma-stress pa si Luna o kaya'y madagdagan pa ang kanyang mga gawain sa bahay, gaya na lamang ng pagluluto. Dahil kung sa bahay namin manunuluyan ang dalawa, tiyak maninibago ang asawa ko dahil sanay siyang kaming dalawa lamang sa bahay. Subalit kalakbay hindi ako tinigilan ng pangungulit ng asawa ko hanggat hindi ako pumapayag. Kaya wala na nga akong nagawa pa kung hindi ang sumang-ayon sa kagustuhan ng aking asawang si Luna. Sa aming dalawa ay palaging siya naman ang nasusunod. Kahit na ayaw ko pag siya na ang nagsalita, paniguradong wala na akong magagawa pa. Naging maayos naman ang unang pagtira sa amin ni Anisha at ng kinakasama niya. Tulad ng dati ay mabait at magalang ang ipinapakita niya sa amin. Masipag rin sa mga gawaing bahay si Anisha. Madalas niyang tinutulungan sa mga gawain ng asawa ko. Natuwa naman akong makitang masayang-masayang asawa ko. Simula nang tumira sa bahay namin si Anisha at ang kanyang kinakasama. Hindi na kasi nabuburyo si Luna dahil palagi niya nang kakwentuhan si Anisha. Kaya lang kung minsan ay nahuhuli kong masama ang tingin ni Dante sa aking asawa. Hindi ko na lang muna iyon pinansin. Dahil ang nasa isip ko noon ay baka ganun lang talaga ito kung makatitig. Pero binalaan ko naman ang asawa ko na huwag masyadong maglalalapit sa mag-asawa. Dahil hindi naman namin lubusang kakilala si Dante, maliban na lamang kay Anisha. Hanggang sa napagsabihan naman ako ng asawa ko na huwag pag-isipan ng hindi maganda ang dalawa. Dahil nakakaawa na nga sila. Tapos ay kung ano-ano pa daw ang iniisip ko sa kanila. Hindi na lang raw ako maawa at tulungan sila para makapag-ipong kaagad at makalipat na ng bahay. Hindi ko na lamang sinagot pa ang asawa ko sa tuwing pakiramdam ko ay mauuwi lamang sa away ang pag-uusap namin. Hindi naglaon ay nalaman kong buntis si Anisha, kaya pinayuhan ko siya mag-iingat palagi at huwag masyadong maglalalabas. Dahil may mga nilalang na nasa tabi-tabi lang na nagmamatyaga at naghihintay lamang ng pagkakataon bago sumalakay. Nagpasalamat naman siya sa pinayo ko, subalit pakiwari ko ay tila ba minasama ng kinakasama niya ang pagpapayo ko kay Anisha. Dahil sa nahuli ko itong tumitig sa akin ng masama at para bang may laman ang pagkakatitig niya sa akin. Hindi ko lang mawari kung ano sapagkat nahihinuha ko na napakagaling magtago ng ugali ni Dante, ang kinakasama ni Anisha. Tahimik lang kasi ito at bibihira lamang magsalita. Kung hindi mo pa siya kakausapin ay hindi rin siya magsasalita. Isa pa ay napapansin kong palagi itong lumalabas tuwing magdidilim na. Ang sabi naman sa amin ni Anisha ay may trabaho raw si Dante. Kaya kung minsan ay madaling araw na iyong umuwi. Kung ano ang trabaho ni Dante mga kalakbay, yun ay hindi ko alam. Nahiya rin kasi akong magtanong kung ano ang trabaho nito
at bakit madaling araw na ito kung pumanik sa bahay. Hanggang isang gabi noon, habang nagpapahinga kaming dalawa ng asawa ko at nagkukwentuhan, nang may marinig akong kakaibang huni ng hayop at parang nasa loob lamang ng bahay namin ang huning naririnig ko. Sandali akong tumahimik at sinabihan ko ang asawa kong tumahimik na muna dahil may pakikinggan lamang ako. Tumahimik naman siya at nakikiramdam din sa buong paligid. Noong pinapakinggan ko na ang ingay ay bigla naman iyong nawala. Narinig kong nagsalita naman ang asawa ko na baka guni-guni ko lang raw ang naririnig ko. Mas mabuti pang matulog na lamang daw kami at huwag nang pansinin ang mga kung ano-anong naririnig ko. Sandali akong tumahimik at umayos ng pagkakahiga at ipinikit ang aking mga mata. Pero makaraan lamang ang ilang segundo ay muli na naman ako nakarinig ng ingay. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi nahuni ang naririnig ko. Salip ay may hinang kaluskusan sa dingding na para bang pusang nagkukutkot. Tinanong pa ako ni Luna kung ano umano iyon. May pusa ba raw na nakapasok sa bahay namin? Sa pagkakaalala niya ay nakasara naman ang lahat ng pintuan at bintana. Kaya't imposibleng may makapasok na pusa. Sinabihan ko naman siyang lalabas lang ako ng kwarto sandali. Titignan ko lang kung pusa nga ba ang naririnig naming ingay. Diyan ka lang mahal at huwag kang lalabas ng silid. Bilin ko pa sa kanya bago ako lumabas. Nang makalabas na nga ako at naglakad na papunta sa kusina, ay sandali akong napahinto sa tapat ng silid tulugan ni Anisha at ng kanyang kinakasama. Nakaramdam kasi ako ng kakaibang presensya at simula nang dumating silang dalawa ay ngayon ko pa lamang naramdaman ang presensyang iyon. Noong tingalain ko ang bote ng langis sa tapat ng kanilang pintuan, ay umaapaw na ang langis at halos puputok na ang leeg ng bote. Kaya kagad kong binuksan iyon at hinayaang umapaw ang langis. Mukhang may kakaibang nilalang ang nakapasok dito sa loob ng pamamahay ko. Sambit ko sa aking isipan at naalala kong buntis pala si Anisha at palaging wala ang asawa niya. Baka mamaya ay nalusutan pala ako ng aswang at baka napaano na si Anisha. Kung hindi niyo po kasi na itatanong mga kalakbay, may iilang aswang ang hindi tinatabla ng langis o anumang pangontra laban sa mga aswang. Gaya na lamang ng mga hanagob at iba pa. Hindi natatakot ang mga ito sa mga simpleng pamamaraan lamang ng mga pangontra. Nakakapasok rin ang mga iyon sa loob ng pamamahay na gugustuhin nitong pasukin. At iyon ang unang naisip ko ng mga sandali na naramdaman kong may kakaibang presensya sa loob ng silid ni Anisha. Mabilis na akong naglakad pero ingat na hindi makagawa ng anumang ingay papunta sa sala at kinuha ko ang punyal na binigay pa sa akin ng isa sa mga kaibigan kong antingero. Pagkatapos ay itinago ko sa tagiliran at nagmadali nang bumalik sa tapat ng silid ni Anisha at kinatok ko iyon. Nakailang beses pa akong kumatok at tinawag ang pangalan ni Anisha bago iyon nagbukas ng pintuan. Pasensya na kung naistorbo kita sa pagtulog. Nakita ko kasing bumubula ang langis na nakasabit dito sa pintuan ng silid ninyong mag-asawa. Itatanong ko lang kung ayos ka lang ba dyan sa loob ng kwarto ninyo. Diretsa ang tanong ko kay Anisha at hindi na nagpaligoy-ligoy. Nang sipatin ko ang loob ng kanyang silid, madilim iyon at wala akong maaninagang kahit kaunti. Sa nag-aalangang boses at parang kinakabahan, ay tumango si Anisha at sinabing ayos lang siya. Baka raw nagkataon lang na bumubula ang langis na nasa bote, kaya't huwag ko na raw pag-isipan pa ng kung ano-ano. Humingi rin siya ng paumanhil dahil nakaidlip na raw siya. Noong kumakatok ako kaya hindi niya kagad napagbuksan. Pero hindi ako kumbinsido sa naging sagot ni Anisha. Kaya't muli ay tinanong ko siya kung ayos lang ba talaga. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin sa kanya na may kakaibang presensya akong nararamdaman sa loob ng silid nilang mag-asawa. Baka kasi mamaya ay sabihin pa akong masyadong pakialamero. Gayong nasabi na ni Anisha na ayos lang naman daw siya. Pero nung isasara na ni Anisha ang pintuan, ay may nahagip ang mga mata kong malaking bulto ng tao. Tapos ay nagbabaga ang namumulang mga mata sa dilim. Akmang magsasalita na sana ako, pero mabilis na isinara ni Anisha ang pintuan. Napalatak na lamang ako at kinumbinsi ang sarili na baka namamalikmata lamang ako. Dahil imposible naman kung may nakapasok na ibang nilalang dito sa bahay.
Gawa ng marami akong pangontra sa aswang na nakasabit sa pintuan at bintana. Bumalik na lamang ako sa loob ng silid namin mag-asawa. Tinanong pa ako ni Luna kung ano ang nangyari sa labas. May nakita raw ba akong kakaiba? Umiling-iling naman ako at sinabing wala. Baka guni-guni lang namin iyong naririnig namin kanina. Matulog na lamang siya dahil bukas ay maaga pa kaming aalis para pumunta sa mga magulang ko. Tumango naman si Luna at umayos na nga ng higa at natulog na. Sa paglipas ng mga oras, kahit anong pilit kong ipikit ang mga mata ko, ay hindi talaga ako makatulog. Dahil malakas ang pakiramdam ko na may mali talagang nangyayari sa loob ng pamamahay namin. Hindi ko alam kung ano. Hanggang sa sumagi sa aking isipan ng asawa ni Anisha. Ano kaya ang sikreto ng lalaking iyon? Pakiramdam ko ay parang may tinatago siyang sikreto. Sambit ko sa aking sarili. Pero ayon sa nabanggit ni Anisha, nakilala niya ang kinakasama niya sa isang grupo rin ng mga antingero na nagawi sa kanilang baryo. Nagkagustuhan silang dalawa pero mahigpit na tumutol ang kanyang ama. Matapos kong maisip iyon ay sumagi sa aking isipan na punta ng bahay ng mga magulang ni Anisha para alamin kung ano ang punot dulo ng pag-aaway nila mag-ama. Baka sakaling makatulong ako at makabalik na si Anisha at ang kinakasama nitong si Dante. Pero lumipas sa mga araw ay nawaglit na sa isipan ko na puntahan ang bahay ng mga magulang ni Anisha. Masyado kasi akong naging abala sa panggagamot dahil dumagsa ang mga kababaryo namin nagkakasakit. Tinutulungan naman ako ni Dante sa panggagamot dahil bukod sa pagiging isa nitong antingero ay isa rin siyang manggagamot. Kaya nga lang ay kakaiba ang pamamaraan ng panggagamot niya at medyo hindi ko iyong gusto. Sa kadahilanang kapag siya naan ng gagamot ay kailangan mag-alay pa ng kung ano-anong mga buhay na hayop. Tapos ay gigilitan niya iyon ng buhay at isasalin sa garapon ng dugo. Saka uusalan tapos ililibing sa likuran ng bahay namin. Ang bangkay naman ng hayop ay ipapatapon niya sa may sapa kung sino mang tao ang gagamutin niya. Bilang pag-aalay iyon sa gabay niyang nagbibigay lakas para magamot niya at mapagaling ang taong gagamutin. Hindi ko alam kung bakit na mga panahong ito ay hinayaan ko lamang si Dante sa pamamaraan ng panggagamot niya kahit na sa kaloob-looban ko ay hindi ko iyong gusto. Mas lalong lumakas tuloy ang pagdududa ko sa kanya na may itinatago ng sekreto. Hanggang sa isang beses noon, magdadapit hapon na ng mga sandaling iyon. Lalabas na naman ng bahay si Dante at tutungo umano sa ibang baryo para magtrabaho. Kaya napagpasyang kong palihim ko siyang sundan at alamin kung ano talaga ang trabaho niya. Bitbit naman ang punyal at buntot ng paging binaunan ko ng orasyon ay nagpaalam ako sa asawa kong aalis na muna dahil may pupuntahan lang ako. Tinanong niya naman kung saan ako pupunta. Nag-isip ako ng paraan para hindi maginala sa akin ang asawa ko. Nagkunwari na lamang akong may gagamutin lamang ako sandali sa Karatig Purok. Mabuti na lamang at nakumbinsi ko siya, kaya pumayag at nagwikang mag-iingat raw ako. Kaagad na nga akong umalis at palihim na ngang sinundan si Dante. Mabuti na lamang at maliwanag ang sinag ng buwan ng gabing iyon, kung kaya hindi ako nahirapang sundan ito. Sa paglipas ng mga sandali ay tinutuntun na nito ang masukal at liblib na daanan. Matyaga akong sumunod sa kanya. Hanggang sa ilang sandali pa, ay bigla na lamang itong huminto at tumingala sa buwan. Kasabay noon ay ang pagsinghap-singhap na animoy may nalalanghap siyang kakaiba. Napamura ako sa sarili at mabilis na nagtaas ng puder at nag-usal ng sabulag. Lintik, sinasabi ko na nga ba, hindi tao ang Dante na yan. Noong una pa talaga malakas na ang kutob ko na may tinatagong sekreto ang animal na yan. Sambit ko sa aking sarili at marahang kinuha ko ang aking punyal na may nakaukit na krus sa hawakan. Mabilis ako nagkubli sa may puno habang pinagmamasta ng pagpapalit anyo ni Dante. Ilang saglit pa ay dumapa ito sa lupa na parang bayawak. Kasabay ng paglagas ng balat nito na animoy na lapnos ng kumukulong tubig. Sunod-sunod na tinanggal nito ang mga nalagas na balat. Kasabay ng paghalinghing at mga pag-angil na talagang nakakakilabot pakinggan. Hanggang sa maya-maya pa ay hindi ko na nakayanang pa magkubli kaya't nagpakita na ako sa nilalang.
Bagya pang nagulat ang nilalang ng pagmasdan niya ako at sandaling napatras. Akala mo siguro, Dante, hindi ko malalaman ang itinatago mong sikreto. Agad naman akong sinunggaban ni Dante, pero mabilis naman akong nakaiwas. Dahil kahit na kinakalawang na ang katawan ko sa pisikal na pakikipagkumbate at ilang buwan na akong tumigil sa pagsama sa mga antingero, ay alerto pa naman ang aking utak. Kaya kahit anong dambang gawin sa akin ni Dante, ay hindi ako tamaan. Linti ka, Dante. Pinatuloy ka ng asawa ko sa bahay namin dahil naaawa siya sa inyong mag-asawa. Pero ito pa ang igaganti mo. Akala mo ba hindi ko naramdaman na unti-unti mong kinakalas ang proteksyong nilagay ko sa loob ng bahay? Wika ko dito dahil simula nang dumating sila sa bahay namin ay nakikita ko na lamang na unti-unti nang nasisira ang mga proteksyong nilagay ko sa loob ng bahay na para bang sinasadyang kalasin iyon o sirain. Una pa lang talaga ay duda na akong siya ang gumagawa noon, pero hindi lamang ako nagpahalata dahil wala naman akong ebidensya. Isa pa ay baka kami pa ng asawa ko ang magaway dahil sasabihin na naman ng asawa ko na pinapairal ko na naman ang katigasan ng puso ko. Kaya ngayong tayong dalawa na lamang, Dante, sisiguraduhin ko sa iyong dila mo lang ang walang latay. Gigil kong saad dito. Mabilis ko nang nilapitan ng aswang at walang habas na hinataw ng buntot ng pagi. At sa bawat paglapat sa kanyang balat, ay dumidikit ito at nagbibigay ng marka sa balat ng nilalang. Hanggang sa buong lakas kong isinaksak sa kanya ang punyal at tuluyan na siyang binawian ng buhay. Matapos ko nga makipaglaban ay iika-ika akong umuwi. Bago tumuloy sa bahay ay pumunta muna ako sa likuran at nagugas ng katawan. Nilabhan ko na rin ang damit na may bahid ng dugo nang sa ganun ay hindi na ako paghinalaan. Kinabukasan pagkagising ko ay nagkagulo na sa labas ng bahay. Narinig ko na ang pagbalahaw ng iyak ni Anisha. Indikasyong alam na nito ang sinapit ng kanyang kinakasama. Naaawa man ako pero nararapat lamang iyon sa kinakasama niya. Dahil sinamantala nito ang kahinaan ni Anisha, ginamit nito si Anisha para matakpan ang mga masasama nitong gawain. Sa paglipas ng mga araw ay patuloy pa rin sa pangungulila si Anisha, pero paulit-ulit ko naman siyang pinagsasabihan at iminulat sa totoong pagkatao ni Dante. Nagulat naman ako nang sabihin ni Anisha na iyon rin ang dahilan kung bakit pinalaya siya ng kanyang ama. Dahil nga sa pagkatao ni Dante. Nalaman kasi ng kanyang ama ang totoong katauhan ng kinakasama niya. Sinabi ko naman kay Anisha ang alam niya na pala ang katauhan ni Dante. Bakit hinayaan niyang mahulog ang sarili sa taong iyon? Hindi naman siya sumagot sa sinabi ko, bagkus ay umiyak lamang siya. Sa pagdaan ng mga araw ay tuluyan ng gumaling ang mga kababaryo ko. Bumalik na rin si Anisha sa bahay ng kanyang mga magulang at muli na silang nagkaayos. Samantalang ang asawa ko naman ay halos hindi makapaniwala sa mga nangyari. Pinayuhan ko naman siyang sa susunod ay huwag niyang pairalin ang awang nararamdaman. Dahil minsan ay iyon pa ang nagpapahamak. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, mga kalakbay. Maraming salamat.